Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Pagsasaayos ng pasilidad at konstruksyon dito sa Pag-asa Island sisimulan na ng pamahalaan. Relokasyon para sa mga residenteng maapektuhan ng reklamasyon sa Manila at Laguna Bay tiniyak ng pamahalaan. Hiling ng Department of Justice na pag-isahin na lang ang 3 drug charges laban kay Senator Laila De Lima, hindi pinagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court. Kopya ng CCTV footage sa pagpaslang sa rentangay scam suspect na si Lea Rosales pinag-aaralan ng mga otoridad. Pagkakakilanlan ng 430 nasawi sa bus accident sa Nueva Ecija, hindi pa natutukoy. Ilang kaanak problema naman ang pambayad kaya di makuha ang ilang bangkay sa punerarya. 4 na linya ng service road sa Roas Boulevard na daraanan na ng mga motorista matapos ang malawakang clearing operation ng MMDA sa Baclaran, Parañaque. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Sisimulan na ng pamahalaan ang pagsasaayos ng mga pasilidad at konstruksyon sa Pag-asa Island. Ito ay bahagi ng plano ng Administrasyong Duterte na development sa mga isla sa West Philippine Sea na pagmamay-ari ng bansa. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Bumisita ngayong araw sa Pag-asa Island si Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan. Ang pagbisita ng kalihim ay hudyat na rin ang pagsisimula ng pagsasaayos sa mga pasilidad at konstruksyon sa isla. Ito yung pinaka-runway ng Pag-asa Island. Hindi pa masyadong maayos at hindi pa sementado. Kaya naman ang mga lalapag na eroplano dito ay pili lamang o limitado lamang ang maaaring lumapag dito sa runway. Ayon sa kalihim, aabot sa 1.2 billion pesos ang nakalaang budget para sa development sa isa sa pinakamalalaking isla sa West Philippine Sea. Unang aayusin ng Construction Brigade ng Navy ang rampahan ng mga vessel sa gilid ng isla upang mapadali ang transportasyon ng mga materyales na gagamitin sa mga konstruksyon. Maglalagay tayo dito ng mga facilities, power, yung electricity, siguro solar, desalination kasi pagka nagawa na natin itong runway rito na maganda, makakapunta na lahat, madaling pumunta rito. Hindi naman nababahala ang Defense Secretary sa posibleng maging reaksyon ng China sa hakbang na ito ng pamahalaang Pilipinas sa gitna na rin ng usapin ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Bagaman nasa mahigit 10 nautical miles o 20 kilometers lamang ang layo ng Pag-asa Island sa reclamation area ng China kung saan abot tanaw rin ang kanilang mga vessels. Sagutan na ng protection kung anong nagawa. So, ganun lang muna yan. Although we are managing the issues through protest sa dialogue. So, wala naman siguro mga mangyayaring hindi maganda Ikinatuwa naman ng ilang residente ang plano na ito ng pamahalaan. Mabuti yun sir kasi magkakaroon ng trabaho yung ibang mga civilian. Pwede kayo magtulong basta may mga tourist dito. Pwede kayo magtulungan yan. Ang Pag-asa Island ay isa sa 9 na mga isla sa Spratlys na inuukupahan ng mga tropa ng Pilipinas. 1970 pa nang simulang okupahin ang Pag-asa Island kung saan sa kasalukuyan ay mayroon lamang ito na mahigit 100 residente. Kabilang ang Malaysia, Vietnam, Brunei at Taiwan sa mga bansang umaangkin sa ilang bahagi ng Spratlys. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pag-asa Island. Tiniyak ng pamahalaan na bibigyan ng maayos na relokasyon ang mga residenteng maaapektuhan ng reclamation plan sa Manila at Laguna Bay. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Sama-samang naglabas ng hinaing sa isang pagtitipon kanina ang mga kinatawan ng mga mangingisda, residente at environment advocates na maapektuhan ng reklamasyon sa Manila at Laguna de Bay. Anila, bukod sa mga kabuhayan, malaki rin ang epekto nito sa kalikasan kung sakaling maipatupad ang land reclamation plans kung walang maayos na plano at pag-aaral. Kaya umaasa sila na mapapakinggan din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang panig hinggil sa usapin.
Ang gusto sana namin ay immediate yung pag-stop ng reclamation project, tapos mag-conduct siguro ng studies or in-depth studies sa grassroots tungkol doon sa ano yung magiging social cost kapag tinuloy ito. Ang problema dito, i-divert nila sa imported na isda. Papasok nila sa mga palengke natin na parang walang nangyari. Tiniyak naman ng pamahalaan na magiging maayos ang relokasyon para sa mga maaapektuhan ng reclamation plan ng pamahalaan. Po lahat ng mga apektadong pamilya, komunidad sa mga reklamasyon ay talaga matutugunan din po yung mga pangangailangan nila. Kung ano yung tindig ng mga mahihirap tungkol doon sa mga proyekto na yan ay sususugan namin. No, kahit kami ay nasa pamahalaan. Bukod sa pangako ni Pangulong Duterte na walang magiging reklamasyon kung walang relokasyon para sa mga informal settler, tiniyak din ni Attorney Rido na hindi rin malalayo ang mga ito sa kanilang mga hanap buhay na pangingisda. Ang National Reclamation Plan ay naaprubahan noong 2011 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa ilalim ng plano, higit sa 38,000 ektarya ang sasailalim sa reklamasyon at 70% nito ay nakasasaklaw sa bahagi ng Manila Bay. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Simula ngayong araw ay maaari nang magamit ng publiko ang Runway Manila sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Magsisilbi itong tawiran ng mga tao sa pagitan ng NAIA Terminal 3 at Newport City kung saan nakatayo ang ilang malalaking hotels at iba pang pampampublikong establishmento. Mayroon itong walkalators at golf cart para sa mga taong may kapansanan, senior citizens, mga buntis o may kasamang bata. Inaasahang makatutulong ito sa pagluwag ng trapiko sa lugar at pagpapaganda ng imahe ng bansa bilang travel destination. Nagbigay ng rekomendasyon ng isang rail expert sa pamahalaan upang mas mabilis na matapos ang planong Metro Manila Subway Project. Ito ang balita ni Monokson. Ang pagtatalaga ng isang management project manager na hindi mula sa DOTR ang pangunahing rekomendasyon ng isang kilalang rail expert sa pamahalaan upang mas mabilis na matapos ang planong Metro Manila Subway Project. Ayon kay Engineer Rene Santiago, kung hindi ito magagawa, posibleng abutin ng 10 taon ng proyekto mula sa target na completion sa taong 2024. Walaan niya siyang nakikilalang may kapasidad sa kagawaran upang pangunahan ng pamamahala ng subway project. Inihalimbawa ni Santiago ang simpleng problema sa plaka ng sasakyan. Almost a year, I have not seen the shadow of a new vehicle plate sa kotse. I mean, if it is that difficult for a motor vehicle plate, it is 1,000 times more difficult to project manage a subway. Questionable rin kay Santiago ang paglalagay ng isang subway station sa NAIA. The NAIA one is a very strong doubt on my part. No, I thought we are closing NAIA and replacing it. So if you're going to move the airport elsewhere, why put something there? Unless you say NAIA will remain. Naniniwala naman si Santiago na hindi magiging hadlang ang fault line sa pagtatayo ng subway. Technically, it's not a challenge. It can be solved. After all, Tokyo, for example, is even more flood or earthquake prone than Manila, and they have several subways. Pinayuhan ni Santiago ang pamahalaan na huwag masyadong magmadali upang makaiwas sa pagkakamali dahil lubhang komplikado ang pagtatayo ng isang subway. Target ng pamahalaan na maumpisahan ang subway project sa unang quarter ng taong 2020. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Asahang long weekend ang marami nating kababayan sa susunod na linggo. Batay sa inilabas ng Memorandum Circular No. 18 ng Malacanang, suspendido ang pasok sa lahat ng government at private offices at mga paaralan sa Metro Manila sa April 28, araw ng Biyernes. Ito ay para bigyan daan ng pagdaraos ng 30th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit at related meetings. Sa Huwebes naman, April 27, ay pasok sa government offices lamang sa Maynila, Makati at Pasay ang kanselado. Ipinauubayan na ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan at mga employer kung sususpindihin pa rin ang trabaho sa April 29. April 24 hanggang 30 sasagawa ang ASEAN Summit at iba pang kaugnay na pagpupulong sa Metro Manila. Umapela naman si Senator Loren Legarda sa Commission on Appointments na kumpirmahin na
ang pagkakatalaga kay Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Nasa kamay ng muli ng Commission on Appointments o CA ang pinal na pagtatalaga kay Secretary Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito ay matapos i-reappoint ni Pangulong Rodrigo Duterte si Lopez kasunod ng pagbabypass sa kanya ng CA. Maalalang hindi natapos ng CA Committee on Environment and Natural Resources ang confirmation hearing ni Lopez bago matapos ang sesyon dahil sa dami ng tumututol sa kanyang pagtatalaga. Umaapela naman si Senator Loren Legarda na sana'y palusutin na ng CA si Lopez. While I respect the position of all the members of the Commission on Appointments, I really earnestly appeal and hope that Secretary Gina Lopez will be confirmed. Ayon din kay Legarda, kailangan ng bansa ng katulad ni Lopez na aniya ay talagang may puso para sa kapaligiran. Her heart is in the right place and I hope that my colleagues in the Commission will support her. Yes, I'm optimistic. Samantala sa isang press conference kanina muling nanawagan si Senator Legarda sa local government at sa publiko na ipatupad na ang ilang programang pangkalikasan alinsunod sa naratipikang Paris Agreement. Aniya kahit sa mga maliliit na paraan ay maaaring makatulong ang lahat para ibsan ang lumalalang epekto ng pabago-bagong klima. Take away all plugs when you leave a room. Close lights that you don't need. Transition to renewable energy. Segregate garbage at source, recycle, and compost. Have rainwater collectors, not just in the barangay, but in your home. Samantala, iginawad naman kanina ng Climate Reality Project Philippines ang mga parangal sa piling environmental leaders na nanguna sa mga programang pangkalikasan sa mga komunidad. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Susunod sa ito ang balita. Pagkakakilanlan ng 4 sa higit 30 nasawi sa bus accident sa Nueva Ecija, hindi pa natutukoy. Ilang kaanak, problema naman ang pambayad kaya di makuha ang ilang bangkay sa punerarya. Kopya ng CCTV footage sa pagpaslang sa rent-tangay scam suspect na si Lea Rosales pinag-aaralan ng mga otoridad. Hindi pinagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court o RTC Branch 204 ang hiling ng DOJ Prosecution Panel na i-consolidate o pagsamahin na lamang ang 3 kasong illegal drug trading ni Senadora Leila de Lima. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hindi pumayag ang Muntinlupa Regional Trial Court na isang korte na lamang ang humawak sa mga kasong illegal drug trading ni Senator Leila de Lima. Sa desisyon nitong March 30 ni Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa RTC Branch 204, hindi pinagbigyan ang hiling ng DOJ panel na i-consolidate o pagsamasamahin na lamang sa isang sala ang 3 mga kaso ni de Lima. Katwiran ni Judge Guerrero, magkakaiba ang mga akusado at ang mga insidente sa 3 kaso. Matatagalan din anya ang paglilitis kung isang huwes na lamang ang hahawak sa mga kaso. Naghain na ng motion ang DOJ panel upang himukin si Judge Guerrero na baliktarin ang kanyang desisyon. Ayon kay Senior Assistant State Prosecutor Peter Ong, bagamat hiwa-hiwalay ang mga insidente sa mga kaso, lahat ng ito ay nauuwi sa illegal drug trading sa New Bilibid Prison. Series of offenses of similar facts, yun ang stand natin. Kasi ang maganda lang sana sa joint trial, isang court, yung that will save the resources of the government as well as yung defense kaysa naman watak-watak. Ngunit ayon naman sa abogado ni de Lima, patuloy nilang tututulan ang consolidation ng mga kaso. We believe that consolidating it will not serve the purpose, will unduly lengthen the proceedings and will be more burdensome both for the accused and the prosecution. Ayon pa sa abogado ni de Lima, magiging komplikado ang paglilitis sa mga kaso kung isang huwes na lamang ang hahawak nito. Inihalimbawa nito ang sitwasyon ng inmate na si JB Sebastian na testigo sa kaso sa RTC Branch 204 ngunit akusado naman sa kaso sa Branch 206. Samantala, muling dininig kanina sa sala ni Judge Amelia Fabros Corpuz ng RTC Branch 205 ang motion ni de Lima na madismiss ang kanyang kaso. 10 araw ang ibinigay sa DOJ panel upang sagutin ito, saka magpapasya ang korte kung pagbibigyan ang hiling ng senadora. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City.
Kabilang sina Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senadora Leila De Lima sa 100 Most Influential People of 2017 ng Time Magazine. Si Pangulong Duterte sa hanay ng mga leader at si Senador De Lima naman sa hanay ng mga icon. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, resulta ito ng pagtitiwala ng mas nakararaming Pilipino sa kampanya ng Pangulo kontra droga, kriminalidad at katiwalian. Samantala, pinuna naman ni Abella ang pagkakasama ni De Lima sa listahan ng Most Influential People ngayong taon. Anya, nabigo ang Time Magazine na linawin sa kanilang artikulo ang dahilan ng pagkakadetain ng mambabatas. Giit ni Abella, ipinaaresto ng korte si De Lima dahil sa pagkakasangkot sa bilibid drug trade at hindi dahil sa pagtuligsa sa administrasyon. Samantala, ikinatuwa naman ni De Lima ang pagkilala ng Time Magazine na nagbibigay anya ng halaga sa kanyang mga ipinaglalaban. Problema pa rin ang ilang kaanak ng mga nasawi sa nahulog na bus sa Nueva Ecija kung papaano tutubusin sa punerarya ang bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Ipinahayag ng lokal na pamahalaan ng Nueva Vizcaya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha sa mga punerarya ang labi ng ilan sa mga nasawi sa nangyaring aksidente sa bus sa La Nueva Ecija. Ayon kay Nueva Vizcaya Provincial Administrator Mabel Blossom Sevillena, may 4 na bangkay na hindi pa rin nakikilala na kasalukuyang nakalaga sa mga punerarya. 2 sa mga ito ay babae at 2 naman ay lalaki. Hindi nila ma-identify pati nung mga ibang, kasi tinanong din nila yung ibang nakasakay na sa bus. Wala din silang idea. Sa huling tala ng NDRRMC, umabot na sa 35 ang bilang ng mga nasawi habang 44 ang nasugatan sa nangyaring aksidente. Samantala, pinoproblema naman ngayon ng ilang mga kaanak na nasawi ang perang gagastusin upang ipantubos sa bangkay ng kanilang mahal sa buhay. Tulad na lamang ni Mang Memen na hindi makuha ang labi ng kanyang anak na si Cesar Perang sa Christian J. Funeral Homes. Kung wala hindi dadating yung kwangko, yung sasakyan na galing ng kasiguran, obligado po maabuti ng 35. May pera po kayo? Yun nga po ang problema eh. Ngunit ayon sa lokal na pamahalaan ng Nueva Vizcaya, handa silang tumulong sa mga pamilyang walang kakayanan na mapagbayad sa punerarya. We'll make it sure na talagang wala yung nakahold ng mga cadaver dyan na i-release maski wala mo ng bayad. Igagaranti lang muna namin, then we'll settle yung mga payment later. Samantala, hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang 41 masugatan sa Nueva Vizcaya Provincial Hospital, Veterans Regional Hospital at Santa Fe Rural Hospital Unit. Ang isang sugatan mula sa Veterans Regional Hospital ay nagpalipat naman sa Paulino J. Garcia Memorial Hospital sa Cabanatuan City. May ilan rin sa mga nasugatan ang nakatanggap na ng tulong mula sa kanilang sariling insurance company. Hiling naman nasugatan sa bus company ng Lumaric Transbus, bilisan at puntahan lahat ng mga biktima ng trahedya para may parating ang kanilang tulong. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Nueva Vizcaya. Isa na namang Korean fugitive na leader umano ng investment scam ang nahuli ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ito ang balita ni Grace Cassie. Noong 1 taon pa nagtatago sa Pilipinas ang Korean fugitive na si Oh Sung-jo. Matagal nang wanted sa International Criminal Police Organization ng Interpol ang suspect dahil sa investment scam sa South Korea. Gumamit ng iba't ibang pangalan si Jo at nagpalipat-lipat ng mga hotel para magtago dito sa bansa. Sa bisa ng Interpol Red Notice at ng Bureau of Immigration Arrest Order, nadakip ito ng PNP CIDG Anti-Transnational Crime Unit noong Martes ng gabi at 18 ng Abril sa isang hotel sa Alabang, Muntinlupa City. We don't want the Philippines to be the haven of bad people, especially unwanted foreign nationals. Katumbas ng mahigit 3 bilyong pisong pera ang nakuha nito sa kanyang mga naging biktima ng mga kapwa niya rin Koreano. Si Jo ang leader ng investment scam na Ticket Life Company Limited na itinayo noong 2015 sa South Korea. Kung nagawa niya doon na magkaroon ng scheme of investments, kaya din niyang gawin dito. Para bago pa man makapagsimula mang biktima, mas magandang mailayo na natin siya. Ito-turn over ng PNP sa Bureau of Immigration ang suspect para sa deportation proceedings at para harapin ang kanyang mga kaso sa kanilang bansa. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. 10 drug suspects ang naaresto sa magkakahiwalay na buy-bus operation sa Cebu at Laguna.
Samantala isang grupo naman ng mga negosyante ang tinambangan ng riding in tandem criminals kagabi sa Maynila. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Patay ang 48 anyos na Japanese businessman na si Seiki Mizuno matapos pagbabarilin sa kanto ng Rojas Boulevard at Pedro Hill sa Maynila bandang alas 9 kagabi. Tinambangan ng riding in tandem criminals ang van na sinasakyan ng biktima habang pauwi ito mula sa isang restaurant sa Maynila. Sugatan naman ang kasama nitong negosyanteng Pilipino na si John Desbaro na nadaplisan ng bala sa ulo. Ligtas naman ang 3 pang Japanese na nakaupo sa likurang bahagi ng van. Palaisipan naman sa mga biktima ang posibleng motibo sa pamamaril. Wala nga ma'am clue eh. Actually, first time ko lang din siya na-meet today. Kararating lang niya kaninang hapon from Japan. So, hindi pa nga kami nag-uusap kasi pagdating niya medyo tipsy na siya eh. Nakainom na sa eroplano. Naaresto naman ng Calamba Police sa bypass operation ang 3 umano'y drug pusher sa barangay Bukal, Calamba, Laguna kagabi. Kinilala mga suspect na sina J.E. Molinyawe, 28 anyos, Lester John Luna, 18 anyos at isang 16 anyos na babae. Nakumpiska sa mga ito ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 18,000 piso. Nakakulong ngayon sa Calamba Police Station ang mga suspect. Samantala, 7 drug suspects rin ang naaresto sa 3 bypass operation sa Danao, Cebu. Ayon sa mga pulis, 3 linggo nilang minanmana ng mga suspect bago isinagawa ang operasyon. Nakuha mula sa mga suspect ang ilang drug paraphernalia at mga pakete ng umano'y shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit sa 27,000 pesos. Naharap na sa mga kasong paglabag sa batas sa iligal na droga ang mga suspect. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Patuloy na pinag-aaralan ng mga otoridad sa Santa Rosa, Laguna ang kuha ng mga CCTV footage ng pagbabarilin si Eleanor Rosales upang matunto ng mga sospek. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Balot pa rin sa takot ang pamilya ni Eleanor Lea Rosales na itinuturong suspect sa malawakang Rensangla modus matapos ang nangyaring pamamaril sa kanilang kaanak noong Miyerkules ng hapon sa harapan ng bahay nito sa Santa Rosa, Laguna. Wala ni isa sa mga kaanak ni Rosales ang nagbibigay ng pahayag sa mga kawani ng media tungkol sa nangyaring pamamaril. Dahil sa takot, ayaw rin nilang ipaalam kung saan nakaburol ang mga labi ng biktima. Bukod sa mga kaanak ni Rosales, takot din ang mga kapitbahay nito na nakakita sa pagpatay kay Rosales na magsalita sa pangambang baka sila naman ang balikan ng mga suspect. Sa ngayon, patuloy na pinag-aaralan ng mga otoridad ang kuha ng mga CCTV simula noong umaga ng Miyerkules nang nagtungo si Rosales sa barangay Malusak hanggang noong pasado alas 3 ng hapon nang ito ay mapatay. Kaya siya nagpunta at medyo emotional siya dahil gusto niya linisin yung pangalan niya na mawala sa paningin ng tao sa barangay Malusak na siya involved doon sa rentangay na yan. Gusto niyang i-clear yung pangalan niya para ang mga tao ay hindi naman parang tingnan siya yung halimbawa masama tingin o pinag-uusapan siya, ayaw yun ng gano'n. Tinutuntun na din ang puting sasakyan na walang plaka na tila nagsilbing harang sa mga sasakyan nang mangyari ang pamamaril ng 2 lalaking sakay ng motorsiklo na nakabonet at nakasuot ng helmet. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Santa Rosa Police tungkol sa mga suspect samantalang gumugulong ang isinasagawa nilang investigasyon. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. at 6 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. 4 na linya ng service road sa Rojas Boulevard na daraanan na ng mga motorista matapos ang malawakang clearing operation ng MMDA sa Baclaran, Parañaque. Mga turista at street dancers nakisaya sa Bangus Festival sa Dagupan, Pangasinan.
Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na tumaas ang inflation rate ng bansa ng 3.3% sa unang quarter ng taon kumpara sa 2.5% sa kaparehong quarter ng 2016. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Tumaas ng 1% ang inflation rate ng bansa ngayong unang bahagi ng 2017. Ibig sabihin nito may nangyaring pagtaas sa presyo ng mga bilihin o serbisyo sa mga industriya at sa merkado. Dahilan naman ito ng pagbaba ng halaga ng piso sa bansa. Kumpara noong nakaraang taon, naglalaro lamang sa halagang 48 pesos hanggang 49 pesos ang piso laban sa dolyar. Inaasahan naman ang pagtaas ng halaga ng dolyar kontra piso ngayong 2017 mula 50 pesos hanggang 52 pesos and 15 centavos. Batay sa ulat ng BSP na inflation report, sa unang bahagi ng taon, tumaas ito kumpara noong unang bahagi ng 2016. Continue to increase in the first quarter at to 3.2%, and this is higher than the quarter ago rate of 2.5% and also the year ago rate of 1.1%. And this is also, as we noted, slightly above the midpoint of the target. Malaking bahagi ng pagtaas ng inflation rate ay dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pangunahin na ang karne, isda, mantika, gatas, itlog at keso. Tumaas din ang presyo ng bigas dahil sa nalalapit na pagtatapos ng harvest season ngayong panahon ng tag-init. Naapektuhan din ang inflation rate ng piso dahil sa transportation at energy industry o ang pagtaas din ng presyo ng langis at krudo. Global financial markets to relatively strengthen and economic activity to maintain its rebound. Among others, this is due to higher oil prices owing to production cutbacks by major crude oil producers. Nananatili namang nasa 3% ang key policy interest rate ng Pilipinas upang hindi naman maging agresibo ang pagtaas ng presyo ng pagkain at petrolyo. If you increase your policy rate, you're saying that you are concerned about demand pressure mounting, and that could compromise your inflation objective. High frequency indicators like vehicle sales, energy sales, etc. continue to show robustness. Ayon pa sa BSP, tumaas naman ng 6.6% ang ekonomiya ng Pilipinas noong huling bahagi ng 2016. Asahan din umano na mapapanatiling stable ang ekonomiya ng bansa sa taong 2017, bagaman bababa ang halaga ng piso dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Maaari nang magamit ng mga motorista ang 4 na lane ng service road sa Rojas Boulevard matapos ang isinagawang clearing operation kanina ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Baclaran. Ito ang balita ni Joan Nano. Alas 5 ng umaga kanina nang magsagawa ang MMDA ng malawakang clearing operation sa service road sa Rojas Boulevard at Baclaran Market sa Parañaque. Pinagtatanggal nila ang lahat ng nakasasagabal sa kalsada gaya ng basura at mga sasakyang iligal na nakaparada. Sinita rin nila ang mga jaywalker o tumatawid sa mga hindi tamang tawiran at inisyuhan ng tiket ang bus at jeep na nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero sa maling lugar. Matapos ang operasyon, ang dating masikip at makalat na palengke, ganito na ngayon ang itsura. Maluwag na ring nadaraanan ng mga motorista ang 4 na lane ng service road. May pedestrian lane na rin para sa mga naglalakad sa Baclaran. Talaga pong ayusin natin to. Wala akong terminal, loading and unloading lang. Ang talaga long-term solution, hindi na ito yung i-demolish tapos mawawala, babalik, tapos balik na naman diyo. We'd rather na unti-unti natin hanggat maayos mo natin lahat. Ayon sa MMDA, nakatulong rin sa operasyon ang pakikiisa ng mga nagtitinda sa bangketa matapos nilang pakiusapan sa inspeksyon kahapon. Katuwang ng ahensya sa clearing operation ang mga pulis at ilang opisyal ng barangay sa Baclaran. Plano ngayon ng MMDA na maglagay ng isang outpost para sa kanilang mga tauhang magbabantay sa kaayusan sa lugar. Pinag-aaralan din nilang ilipat sa HK Sun Plaza sa Macapagal Boulevard sa Pasay ang mga vendor ng Baclaran na tinututulan naman ng ilang nagtitinda. Dito ang dinadayo simbahan. Kagaya ngayon, hindi kami nakapagtinda. Paano naman pamilya namin, yung mga anak namin? Dito po nanguha ng pinangsusweldo rin sa amin. So kung mahina ang benta, mahina rin ang sweldo. Tiniyak naman ng MMDA na ikokonsidera nila ang lahat ng paraan upang matiyak na hindi nababalik sa dating pwesto ang mga iligal na nagtitinda at umuokupa sa mga kalsada sa Baclaran.
Joanano, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Maayong gabi sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagalain-laing dapit sa Pilipinas. Natanggong karon sa Calapan Port sa Oriental Mindoro ang anaa sa usa ka gatos nga sakyanan nga mobiyahe unta padung sa Batangas. Kini ang balita ni Sherwin Kulubong. Isang linggo nang mahaba ang pila ng mga sasakyan sa pantalan ng Calapan Oriental Mindoro. Ayon sa Philippine Ports Authority, aabot sa 100 sasakyan na biyaheng Batangas mula Iloilo ang naipon ngayon sa port. Nagsimula umano ito noon pang mahabang bakasyon noong nakaraang linggo. 4 hanggang 10 oras ang interval bago nakakasakay ng barko ang mga biyahero. Ayon sa PPA, isa sa mga dahilan nito ay ang kakulangan ng barko dahil pinagbawalang maglayag ng Philippine Coast Guard ang mga lumang vessel. Ang iba naman ay isinailalim sa maintenance at repair. Ito pong Fastcat M1 sir ay nag-cancel dahil may inayos po sa kanilang engine number 3. Ito naman sir, yung Ocean Jet ay ginagawa pa rin hanggang ngayon. While ito naman Starlight, Annapolis ay nabaklas na yung pyesa at pinadala niya sa Batangas para mapaayos. Hindi pa tiyak ng PPA kung kailan babalik sa normal ang biyahe ng mga barko sa Calapan Port. Payo nila sa mga biyahero na makipag-ugnayan muna sa kanilang mga carrier upang huwag ma-stranded sa mga pantalan. Kasama ang Mindoro News Team, Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Gitudlo sa mga lokal nga opisyales ug empleyado sa Nueva Ecija ang pipila ka paagi aron malikayan ang epekto sa climate change. Ani ang balita ni Danny Munar. 70 delegado mula sa iba't ibang local government units sa Nueva Ecija ang dumalo sa isinagawang educational forum ng Department of Environment and Natural Resources kahapon. Layo netong bigyan ng kaalaman ang mga opisyalis para makabawas sa epekto ng climate change. Kabilang na dito ang pagtatanim ng mga puno at paglilinis sa daluyan ng tubig upang maiwasan ang baha tuwing may bagyo sa bansa. Hindi kaya kasi ng government, especially the DNR, in protecting and conserving our environment. It needs the help of the entire populace, local government unit, national government agencies, local communities, and all sector of the society. Sa tala ng DNR, 10% sa lalawigan ng Nueva Ecija ang naapektuhan ng baha at tagtuyot dulot ng climate change. Samantala, namahagi rin ang ahensya ng mga halaman na makakatulong para maibsan ang epekto ng climate change. Kabilang na dito ang Nara, Talisay, Langka at Santol. Malaking bagay sapagkat unang-una ito ay hindi na nila kailangang bilhin at maaari na nilang itanim sa kanilang bakuran. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Giauhag sa Cebu Police Provincial Office ang mga Cebuano nga mo kooperar kung maapil sila sa mga pangutan-on isip apil sa gihimong pagbantay sa seguridad sa probinsya. Si Gladys Tuabi sa maong detalye. Gahapon 6 kalalaki ang gidakop sa mga otoridad sa Oslob, Cebu tungod sa nadawat nilang impormasyon sa mga kadudahang lihok niini. Apan human gihimo ang investigasyon sa 6 gibuhian na dayon kini. Nahibaluan nga mga negosyante ang 6 kalalaki nga kasagarang mga Muslim. Nangayo sab og kooperasyon ang mga otoridad sa mga katawhan kung apil sila sa mga pangutan-on. The police are just doing their job to protect everyone, to include also our Muslim brothers. Kung sila man ay they were held for questioning, wala namang mangyayari. They will not be threatened, di naman sila sasaktan. At kung wala talagang ebidensya na may ikukan sa kanila, hindi naman sila kakasuhan. Padayon sab ang gihimong mga lakang sa mga otoridad aron masiguro nga luwas ang probinsya, bisan pa sa mga hulga sa seguridad. Lahat-lahat ginagawa natin just to ensure that the Cebuano are safe in Cebu. Gladys Tuabi, UNTV Balita ug Rescue, Cebu. O kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Debre Veral. Maayong gabi. Sa susunod
susunod na linggo na ang biyahe ni fighting Senator Manny Pacquiao para sa press conference ng kanyang laban kay Australian Jeff Horn sa July 2. Kasama ni Pacquiao ang kanyang entourage na kinabibilangan ng kanyang may bahay na si Jinky at assistant trainer Haplas Fernandez. Matapos ang press conference, agad na babalik si Pacquiao sa Pilipinas para simulan ang kanyang preparasyon sa pagdepensa sa kanyang WBO welterweight crown. Sa 55,000-seat Suncorp Stadium sa Brisbane gaganapin ang laban ni Pacquiao kay Horn. Nagtagis sa nanggaling sa pagsayaw ang mga taga-Dagupan bilang bahagi ng isang buwang selebrasyon ng Bangus Festival sa probinsya. Ito ang balita ni Bradley Robuza. Mga makukulay na kasuotan na sinabayan ng masisiglang sayaw ang tampok sa pagdiriwang ng Bangus Festival sa Dagupan, Pangasinan. Ipinakikita sa Gilon-Gilon at Balay o ang Bangus Harvest Dance ang mga pamamaraan ng panghuhuli ng bangus. Nilahukan ito ng daan-daang mananayaw mula sa 30 barangay upang ipagdiwang ang kasaganaan ng ani ng bangus na siyang pangunahing produkto ng probinsya. Ayon sa organizer ng event, malaki ang pagbabago ng pagdiriwang na ito sa mga nakalipas na taon. As opposed to the previous years, nung una, tig-isa silang sumasayaw at nag-compete. Pero kagaya ng ginawa namin last year, inumpisahan namin na i-group na lang sila into clusters. Ang mga magwawagi sa kompetisyon na i-anunsyo mamayang gabi ay tatanggap ng 150,000 pesos para sa first prize, 100,000 pesos naman sa second prize at 80,000 pesos sa third prize. Maliban sa street dance, pinakaabangan rin ng mga turista ang pag-iihaw ng daan-daang bangus na record holder ng Guinness sa pinakamahabang barbecue noong 2003. Yung grand finale natin is going to be on April 30, where are going to have the Bangusan Street Party, which is one of the biggest, if not the biggest, street parties in the Philippines. Nasa 1 milyong turista naman ang inaasahan ng lokal na pamahalaan na dadagsa sa Dagupan City sa isang buwang selebrasyon. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Dagupan City. At yan ang ating sports at featured news ngayong gabi. Sa ngalan ni Talia Javier, ako po si Leslie Longbowen. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Leslie. Galing, natural na natural. Oo, napaka-salamat sa pag-join sa amin. Oy, happy weekend sa inyo. Happy weekend. Weekend na pala. Wow. Happy weekend sa atin at nakatapos na naman na isang linggo. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi. UNTV, your public service channel.